Yo guys, good evening. So yun, update lang tayo dun sa ginagawa natin na M14 EBR. So dumating na yung parts niya. At yun, masisimulan na natin siyang i-assemble at maayos yung sira niya. So yun, ito na siya. Yan, box. Simulan na natin. So yun, update lang tayo dito sa gearbox ng M14 EBR. So yun, isa na yata ito sa pinakamahirap na ginawa natin. Kasi, yan. Nung una, akala natin simpleng tappet plate lang. Pero nung umorder tayo, hindi pala siya sukat. So yun, nag-DIY tayo ng tappet plate. Pati yung lagay ng spring, ginawan din natin paraan. Then isa pa pala, yung cylinder head niya is basag na. At ginawan din natin ng paraan. Kasi wala tayong mahanap na ganung cylinder head. Then yung isa pa, yung clearance ng tappet plate niya is mas maiksi ng konti kumpara sa version 7 na tappet plate. Pero salamat at naayos naman natin. So yun, test pair na natin siya. Yan, connect natin yung battery. Doon tayo sa semi. Yun, full automatic. Nice. Ready na to. Alauna na. Update lang tayo dito sa M14 EBR na ginagawa natin. So ito yung may problema sa tappet plate. Naayos naman natin na siya. Medyo nahirapan lang talaga tayo kasi karamihan sa internal parts niya is may kalumaan na kaya may damage na. So yun, nag-modified tayo ng ilang parts katulad dito. Itong sa tappet plate na in-order natin, yung pang version 7, medyo mahaba siya kumpara sa stock na tappet plate ng M14. So yun, kahit paano nagawa naman natin ng paraan at naging okay naman siya. Then next, ito, yung na-encounter natin sa cylinder head. Yun, basag. So yun, nakikita nyo, basag siya. Nung una, hinahanap ko kung saan siya sumisingaw. Then yun nga, nakita ko, dito siya nagka-problema. Kaya inayos na rin natin yan. Then sa spring naman, nagbaba na tayo ng spring. So dati ang spring nito is nasa, tansya ko yung lumang spring is 145. So ngayon nagbaba tayo ng 135 spring lang para medyo malambot. At hindi masyadong stress yung internal parts niya. Kasi nung disassemble ko siya, may mga nakita na akong parts na nabasag na sa loob. Pero at least, kahit pa paano, nagawa pa rin natin ang paraan. So yun, check natin yung FPS niya ngayon kung gaano siya kalakas. So yung battery. Next, magazine. Check na natin. FPS check muna tayo. Firing. 340 FPS. 349. 354 FPS. 354. 365 FPS. So yun, ganun na siya kalakas ngayon. So yun na muna para sa kanya kasi nga medyo delikado ng internal parts niya pag tinaasan pa natin yung FPS. So ang importante naman sa ganitong hours of unit is mapanatili nating okay at walang problema. Since hindi naman naglalaro sa field yung owner nito at gusto niya lang ma-repair, then gusto niya lang mas mapatagal pa yung buhay ng airsoft rifle niya. So nag-decide na tayo na babaan yung spring na gamit sa kanya para medyo bumaba yung FPS niya. At kahit pa paano naman, maiwasan yung pagkabasag pa ng ibang parts kasi medyo may kalumaan na rin. So yun lang po, sir, sa owner nito, okay na yung M14, ready to pick up na po. Maraming salamat.